Hi guys, and welcome to my other... Hi guys! Welcome sa isa na namang vlog natin today. So for today's video, huwag kayong mag-alala, hindi ako magme-makeup, but we'll be discussing about psoriasis. Yes guys, psoriasis. So, napaka-sensitive na topic na to for me kasi hindi ko alam kung anong magiging reaction ng mga tao about it. But I've decided na mas maraming taong magbe-benefit kung malalaman nyo ang psoriasis at ano nga ba ito. Okay, so it says here na yung cause ng psoriasis is not fully understood kasi autoimmune siya. Yung immune system natin is nilalabanan ng sarili nating katawan kaya lumalabas yung mga ganitong symptoms. It is thought to be an immune system problem where infection-fighting cells attack healthy skin cells by mistake. Researchers believe that both genetics and environmental factors play a role. So, totoo yun. Nagulat na lang ako when I came here in America, siguro mga 6 months after coming here, parang nagka-dandruff ako. And then, I thought, oh sige, gamit tayo ng mga iba't ibang klaseng anti-dandruff shampoo. Pero hindi siya nawawala. Andun pa rin siya. Tapos kakaiba siyang dandruff. Hindi siya yung dandruff na pag sinuklay mo, pag daligo ka, okay na. Siya talaga, konting upo ko lang sa upuan, makikita mo na may mga nalalaglag na chever. Tapos, pag nakasakay ako sa car, tas long drive, nakakahiya. Kasi, pagbaba ko ng car, pag lumingon ako, andun lahat sila. Nandun, nagsistay. Napaka-severe na dandruff nito. Kasi, pag dandruff, di ba, konti-konti lang na patak-patak. Ito talaga pag scalp psoriasis, talagang mabibilang mo talaga siya. Marami siya. Siguro mga 1 kutsara. Pag halimbawa mga 2 hours drive. Ganun talaga. So how did I know that I have psoriasis? Hindi ko alam. Sa Dubai pa lang or before pa, meron na pala akong psoriasis. Yung palang dryness natin sa ears, na akala ko nagpapalit-balat lang siya. Psoriasis na pala yun. Hindi lang siguro nag-erupt talaga yung nag-full-blown yung psoriasis ko sa Dubai. Kasi nga, salty yung water doon. And isa sa mga treatment ng psoriasis or ng eczema is salt water bath. So, siguro kaya hindi lumabas yung mga redness ko, red dots, and everything. And may mga marks pa nga ako. Because, maalat yung water sa Dubai. And also sa Saudi Arabia. And sa Philippines naman, hindi rin siguro siya lumabas kasi we live just siguro a few meters sa dagat. So, we're basically inhaling sea salt air, tapos yun nga, so hindi siya lumabas nung nasa Pinas ako, Saudi Arabia and Dubai. Only here sa US lumabas yung mga symptoms. So nauna, nagkaroon nga ako ng scalp psoriasis, nagkaroon ako ng unmanageable na dandruff, tapos after nun nagkaroon ako ng redness and dryness at the same time sa area na to. Na nakakahiya kasi pag nag-powder ako, makikita mo talaga yung mga cracks niya. Tapos nagkaroon ako ng mga redness dito. Tapos yun nga, nagkaroon ng dryness sa ears. Tapos redness under ng bra area. At saka yung cesarean section area ko. And then, nagkaroon ako ng mga, i-insert ko yung picture dito. Yung mga parang pinatak na kandila na dots na red. Na nung una parang sabi ko, wala din yan. Pero nagulat ako kasi hindi siya umaalis. Andun pa rin siya. Tapos, kahit anong ligo mo, kahit anong apply mo ng mga medications, topical, hindi talaga siya umaalis. So, dun ako nag-start mag-worry. So, nagpunta muna ako sa Family Med since siguro mga June to. Ang next na appointment sa dermatology ng Sanford sa December pa. So, I had no choice. Pumunta ako ng Family Med. So, sinabi niya na it's either eczema or psoriasis nga daw. So, binigyan niya ako ng prednisolone na cream.
ina-apply ko siya pero hindi talaga siya nawawala. Hindi nga siya nagsusubside. So, nag-start na talaga ako mag-worry. So, nagpunta na ako sa dermatology na yan na inano sa akin ng friend ko, ng kanikyo ko na si Jeremy. Hi, Jeremy! Punta ako sa Catalyst Medical Center. Tapos there, sinabi ko sa doctor yung hinaing ko. Tapos naiyak-iyak pa ako kasi nga, nakakahiya na siya. Kasi nga sa NICU, pag nag-hand washing kaming lahat, hindi ko na siya matagot, as in buong braso ko, may mga red dots na ganyan, mga spots. Tapos yung, kaya ako nagmaliit na hair kasi nga yung dandruff ko. Tapos yung uniform ko, I had to change from navy blue to colorful na scrubs. Kasi nga, yung damit ko, hindi pa nag-start yung shift, puti-puti na. So, nakakahiya. So, pwede naman ako mag-long sleeves para matago yung mga spots ko. Pero sa hand washing area, noticeable talaga siya. And hindi na rin ako makapag-shorts. Kasi pati binti ko, puro red dots na. So, yun. Binayopsy ako sa Catalyst Medical Center. Kaya, andyan yan. Yan yung marka ng biopsy. And finally, nakuha ko yung result na, yes, psoriasis nga po siya. So, anong cause? Wala. Hindi natin alam. Pero ang alam lang natin is autoimmune. Nilalabanan ng ating infection fighting cells, ang mga healthy cells natin. So, nakakatakot to, autoimmune disease, kasi pwedeng maging ibang klaseng autoimmune disease siya pag hindi mo iniwasan. So, what are the types of psoriasis? Plaque psoriasis, yun yung meron ako, which is the common kind, and it appears as raised red patches of skin that are covered by silvery white scales. So, meron ako niyan. May plaque psoriasis ako. Yun nga yung mga red dots ko. So, once na nag-dry na siya, tapos, pinil off mo yung parang niya, langib-langib niya, yung mga dry skin niya, babalik na naman siya sa parang fresh na redness. Pag hindi mo naman siya tinanggal, yung parang mga dead skin niya, ang pangit tignan. So, syempre, pag magsascrub ka, mautatanggal siya. So, magiging fresh na naman siya. So, yun yung meron ako. Plaque psoriasis and, sabi ni Doc, pustular psoriasis. Hold on. Hinihingal pa ako. So since meron nga akong, psoriasis, nag-try ako na iba't ibang products. So, yung first is Nizoral. So, dalawa agad yung binili ko na Nizoral product. Yung isa, scalp psoriasis shampoo and conditioner. Yung isa naman, anti-dandruff shampoo. Hindi siya nakatulong. Wala. Yung dandruff ko, yung scalp psoriasis ko nun pa rin. So, nag-try din ako nito. MG217 psoriasis, hindi rin. Hindi rin siya effective. Of course, Head and Shoulders, everyday namin gamit, hindi din. Hindi rin siya nakatulong. And, ang napakamahal na Selsun Blue, $11 to. Hindi rin siya nakatulong. At ang dami pa niyang laman. So, ano nga ba ang nakatulong sa psoriasis ko? The only thing na nakatulong sa psoriasis ko is Taltz. Yes, Taltz, Execumab injection, pre-filled injector. So, pre-prescribe to sa akin ng doctor ko sa Catalyst Medical Center. Tapos, ang bait-bait nila kasi habang hindi pa ina-approve ng insurance, sa kanila ako kumukuha ng injection. I don't know kung may bayad siya, pero may mga binayaran naman ako for sure. But, it helped me a lot. So, parang yung program is twice a week for 3 months, tapos monthly na siya. So, tapos na ako sa twice a week for 3 months. Nasa ano na ako ngayon? 4th month na yata. 4th month. Oo. Ng pag-inject natin ng Taltz. And I've seen the difference. Like, first shot pa lang, nag-subside na yung mga redness ko dito. Tapos, nag-stop na talaga yung scalp psoriasis ko. And, napakagandang product nito. Yun nga lang, hindi siya covered ng insurance ko. Buti na lang, si Catalyst Medical Center, napakabait nila. Nakipag-coordinate sila dun sa isang pharmacy, Synexus Pharmacy ata yun, to get me parang a discount
discount number, discount card, na instead of paying, I'm not sure how much itong Taltz na to. I heard nasa $1,000 to $5,000 siya. I'm not sure kung totoo. But I'm paying $25 para dito. Tapos kung nung nasa twice per week ako, $25 din. Tapos ito, $25. So each time na magbibigay sila, it's $25 regardless kung dalawa or isa. So, ang course ng treatment, I don't know until when, pero laban lang tayo. Of course, healthy diet. I'm trying to go back to keto diet kasi feeling ko hindi lumabas din yung mga symptoms ko sa Dubai before because I was on keto. And I'm trying to limit my, of course, hindi ko kayang pigilan, but I'm trying to limit my sweets intake at saka yung mga chichirya. Kasi nga mahilig kami mag-Netflix and chill. So, yun, I'm trying my best not to. So, the only thing that I noticed nung naging monthly na yung injection ko is, wag naman sana, pero parang nagkakaroon na naman ako ng itchy scalp. Hindi ko siya kinakamot kasi ayoko mag-flare up siya. And once mag-flare up siya, baka maging full-blown scalp psoriasis na naman siya. And I'm excited kasi dumating na yung dose natin for this month. So, I'm gonna show you guys kung paano ang ginagamit tong injection na to in a separate vlog. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo yung mga products na ginamit ko before. And then, para sa skin ko naman, nag-try ako ng oatmeal soap. Nag-try ako ng Dr. Kaufman. Nagpabili pa ako sa Pilipinas. Hindi rin siya effective. Oatmeal soap ng St. Ives. Medyo nakatulong siya. Parang medyo humupa naman ng konti pero hindi niya natanggal. And also, I've tried yung Epsom salts ng Dr. Teals ba yun? So, nag-try din ako noon. Hindi rin siya effective. So, isa sa mga payo ng dermatologist is to do Epsom salt baths. Na iba magbababad ako sa bathtub for a while. Pero, hindi ko ginawa kasi nga nakakatamad. And also, UV therapy. In-advise naman yun ng family medicine, which is I have to go to this tanning beds. Tapos may prescribed length of minutes siya na sinabi kung ilang minutes ako magsistay dun sa tanning bed. Which is hindi ko rin ginawa kasi nakakatakot. Parang hindi ko pa na-try number 1. And number 2, parang baka mawirduhan sila sa akin na itim-itim nitong Pilipinang to, magpapataning bed, diba? Nakaka-lurky. So, yun lang guys. I hope, of course, additional information, ang psoriasis po ay hindi nakakahawa. Ito po ay genetics kasi apparently yung tatay ko, siguro meron din siya pero hindi naging full-blown kasi sa Pilipinas siya nakatira and we live near the sea. Meron siyang dry ears na napansin ko nung bata ako. Yun lang. Aside from that, he's totally fine. Hindi po siya nakakahawa. So, kung may makita kayo ng mga tao na may psoriasis sa skin, wag po kayong mahihiya, wag kayong maiilang na yakapin sila kasi hindi siya nakakahawa. Yun. Magpasalamat na lang po tayo na wala kayo sa sitwasyon namin. And thankful din po ako sa mga friends ko na hindi nagbago nung nalaman nila na may psoriasis ako. Well, in fact, hindi naman nga kasi siya nakakahawa. Sa mga taong may cellphone, may Google, you can Google it kung ano nga ba ang psoriasis so that you'll know na hindi naman siya nakakahawa. And as a matter of fact, mas makakatulong kayo sa mga kaibigan nyo na may psoriasis if you will encourage them to have a healthy lifestyle, encourage nyo sila mag-exercise, encourage nyo sila na lumabas, maligo sa dagat. And unfortunately, walang dagat dito sa North Dakota. So, napaka-palad ko kasi nung nag-Florida kami ng mga kaibigan namin, pinagbigyan nila ako sa isang araw na pagbababad sa dagat. So, thank you guys for understanding me at pagsama sa dagat. And yun lang po. Maraming salamat po for, again, watching my video. At sa next vlog ko po, ipapakita ko sa inyo kung paano ini-inject yung Taltz. Bye!